Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right, thank you very much po. So topic natin po today's reflection sa encouragement tayo guys. So, ito yung pag-i-encourage ng ating Panginoon Jesus sa mga apostol niya o mga alagad niya nung nabubuhay pa siya dito sa mundo. So, minsan naglalakad yung mga apostol kasama ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, nagpapaalam na ako sa inyo. Kasi almost 3 years na silang nagmi-misyonaryo. May nangangaral, nanggagamot, at kung ano-ano pang ginagawa. So, matatapos na yung mission ng ating Panginoon Jesus. At sabi niya, kailangan ko na rin magpaalam sa inyo kasi aalis ako pansamantala. At ipaghahanda ko kayo doon sa langit ng mga mansyon. Di ba? Sabi kasi sa Biblia na sa langit maraming silid na nakalaan. Paghahanda ang Panginoon ang kanyang mga alagad at sa lahat ng taong susunod sa kanya. Di ba? So, ayon kay John chapter 16 verse 33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Yan guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe ng Panginoon Diyos. So, dito binibigay niya ng encouragement na daranas kayo ng matinding pagsubok dahil sa akin, di ba? Pero napagtagumpayan ko na ito. Yung kapangyarihan ito, kumbaga, nanalo na, wala na kayong pagdadaanan na hindi ko na napagdaanan. So, ang greatest enemies kasi natin dito, guys, hindi yung karamdaman. Diba? Sakit. Hindi yan. Hindi yung poverty o yung kahirapan sa buhay na maraming naghihirap. Hindi yan. Kasi, yan ay pang physical lang. Ang matinding kalaban natin dito sa mundo ay yung kasalanan. Dahil ang kasalanan, yan ay kabayaran ng ay kamatayan ng kabayaran sa ating mga kasalanan. 'Di ba? So ang Panginoong Yesus, 'di ba? Tayo ang nagkasala pero siya ang tumubos sa akin. Saka nakakita ganun, 'di ba? Kasalanan natin pero yung tumubos iba. So, dahil sa kasalanan natin, namatay ang Panginoon Jesus. So, doon niya natubos ang ating kasalanan nung nagkamali si Eva at si Adan. Ito yung tinatawag sa ating Katoliko na original sin. So, dahil nagkasala tayo, sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Babayaran mo ang iyong mga kasalanan. So, nung pagbaba ng ating Panginoon Jesus dito, nilutas niya na, di ba? Bumaba siya, nagkatawang tao siya. Nilutas niya ang mga karamdaman, pinagaling niya, di ba? Lahat ng mga may sakit, halos pinagaling niya. Nandiyan na yung babaeng nagdurugo ng 12 years, di ba? Pinagaling niya yan. Na paghawak sa laylayan ng Panginoong Yesus, tumigil yung kanyang dugo. Yung paralatiko, tumayo, di ba? Yung binutas yung bubong para lang ipagamot sa ating Panginoon Jesus. Yung mga may kayatongin, yung mga inaliban ng mga demonyo, di ba? Sinaliban ng mga demonyo, yan, pinaalis niya. So, ang lahat ng ito, ginawa niya na dito sa mundo, nilutas niya na. Pero lahat namang yan ay physical lang din. Even sa Lazaro, di ba? Si Lazaro patay na, apat na araw ng patay si Lazaro, pero binuhay niya muli itong si Lazaro. Pero, ganun pa man, kahit binuhay niya yan, yung ketongin, tinanggal niya yung ketong, yung paralatiko nakatayo, yung dinudugo, natanggal ng dugo, tumigil ng dugo, pero namatay din sila. Di ba? Yung physical na katawan. So, ano yung pinaka magandang nangyari sa kanila? Yung spiritual. Yun ang importante kasi lahat tayo mawawala dito sa mundo. Babayaran natin ang mga kasalanan. So, namatay yung physical,
Pero yung greatest problem natin ay yung spiritual. So yun ang alagaan natin dahil nga kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, may kailangan natin sundin kung ano man ang gusto niya. Again, walang perfecto at hindi ko sinasabi dito, bandal tayo guys. Sikapin natin na mas malaking porsyento ang nagagawa natin mabuti kesa sa kasamaan. So, dalawang bagay lang kasi pagpipiliin natin. It's yung sin or death. Yan ang mga greatest problem natin. Yung kasalanan natin o yung kamatayan sa buhay na walang hanggan. So, kaya nga pipiliin mo rin buhay o kamatayan. Pag pinili natin na maging mabuti tayong tao, sinunod ang kagustuhan ng ating Panginoon Jesus, ang pinili natin ay buhay na walang hanggan. Na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo dito, lahat ng mga problema natin dito sa mundo, lahat ng luha, pasakit, di ba? Lahat, iyak, lahat doon sa langit ay masaya-masaya. Puro pagsamba na lang, masaya, so lahat, perfect na doon sa langit. Pero kung hindi, ito yung tinatawag na kamatayan. Kamatayang hiwalang kamatayan, guys. Dahil hindi ka mamamatay, puro sakit lang sa impyerno. So, yun sana ang ating panalangin na mapili natin ang buhay na walang hanggan kaysa dun sa kamatayang walang kamatayan. Diba? So, yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Dahil marami pa tayong dadaan ng problema, pagsubok, sakit, luha, sakit, lahat na guys, lahat na ng bad things. Pero at the end of the day, kung magpakatatag tayo, ay ang ating luha ay mapapalitan ng saya. So yun po ang ating hingin sa Diyos, yung kapatawaran ng ating kasalanan para makamit natin ang buhay na walang hanggan. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala ito na maging matatag sa gitna ng kaguluhan dito sa mundo, sa gitna ng malalaking problema, mabibigat na pagsubok, Lord, ng aming mga dinaranas, tulungan niyo po kami maging matatag, Lord. Nalabanan nito, Lord, at malagpasan namin ito para sa buhay na wala. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman ka man, relasyon, pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Pero kung maniwala ka, magtiwala, manampalataya sa Diyos, tiyak yun ay yung makakamtan. So tayo po manalangin muli. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Yung bedridden na, Lord, nasa kama, nasa ospital, nasa bahay, at may stage 4 cancer, Lord. At kung ano pa mang karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, i-bless niyo po ng iyong pagpagaling na kamay, Lord. Yakapin niyo po, tanggalin niyo po mga nararamdaman ng sakit sa kanyang katawan. Ibalik niyo po ang dating lakas niyo para po sa pamilya. Ganun din po sa relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil hindi pagkakaunawaan. Pagbikis-bikisin niyo po muli ang magandang sama ng kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na lahat kami nangangailangan, Lord, i-bless niyo po kami. Lalo-lalo na kapatid namin, walang-wala, Lord. Dulito mong pambili ng bigas, ng ulam, ng pambaon sa mga anak, ang bayad sa kuryente, gamot, tubig, upa, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. So lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Santo. Thank you very much po.